Alam mo ba that the moment that you have accepted Jesus Christ in your heart, o nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Ang tawag dyan ay yung mga bunga ng pagiging ligtas at pagiging Kristiyano. Ano-ano nga ba ito, Pastor? Number 1, ang unang bunga ng pagiging ligtas o pagiging Kristiyano, ikaw ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Napakaganda nun, di ba? Sabi ng John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Grabe yung tawagin kang anak ng Panginoon. Hindi ka lang niya basta niligtas, hindi ka lang niya basta binago, kung hindi binigyan ka pa niya ng karapatan na mapabilang ulit sa kanyang pamilya. At kung saan siya nakatira na iyong ama, doon ka rin titira balang araw. Napakaganda pa, yung pangalawang pagbabago o bunga na ginawa ng Panginoon sa iyo, ikaw ay pinatawad sa lahat ng kasalanan. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. So dito makikita natin na ikaw ay ginawa niyang anak, pangalawa ikaw ay kanyang nilinis at pinatawad sa pamagitan ni Jesucristo. Grabe yung pangyayari na yon. Kasi dapat yung maintindihan, nakalakip ng kapatawaran ay pagpapala. Di ba? Ang ginawa ng Panginoon sa atin ay hindi niya lang tayo basta ni-restore sa pagiging anak. Kung hindi, nilinis niya pa tayo. Pinaliguan niya tayo ng kanyang dugo. Dinamitan niya tayo ng bago. At sa harapan ng Diyos ngayon, ang nakikita niya ay ang Panginoong Hesus ngayon sa buhay mo. Malinis ka na. Ikaw ay pinatawad sa pamagitan ng kanyang dugo. Pangatlo, ikaw ay binigyan ng kapayapaan ng Panginoon. Romans chapter 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung dati tayo ay hiwalay sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan, nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, nilinis ka na niya at ngayon nagkaroon na ng maayos na relationship, reconciliation, pagbabati, pagsasaayos ng relasyon ng Diyos at ng tao dahil kay Kristo. Nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, nagkaroon ng ceasefire, nagkaroon ng peace, at nagkaroon ng restored relationship. Yung pang-apat na hiwaga na nangyari sa buhay mo, ikaw ay binigyan ng Panginoon ng eternal life o buhay na walang hanggan. Ang sabi ng John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ni Jesus, pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka nahiwalay sa Panginoon. Ikaw ay connected na sa Panginoon. At pang walang hanggan ay makakasama ka ng Panginoon. Ang sumunod na bunga o hiwaga na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, the moment na tinanggap mo si Jesus, ikaw ay ginawang mamamayan ng langit. Philippians chapter 3 verse 20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula doon ay hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Ang sabi ni Apostle Paul in Philippians 3:20, ikaw ay titira, ikaw ay citizen, at ikaw ay pupunta balang araw sa langit. Kapag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, sigurado na yan. Ginawa kang citizen, nakalista na ang pangalan mo bilang isang mamamayan ng langit. Sumunod, kapag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, hindi ka lang ginawang citizen ng langit, kung hindi ikaw din ay binigyan ng mga heavenly riches o makalangit na mana.
Yan ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 4 to 5. Binigyan tayo ng mana at naghihintay sa atin. Ang sabi ng John chapter 14 verses 1 to 3, naghihintay sa atin ang bayan na punong-puno ng pagpapala, ang lugar na inihanda ng Panginoon para sa atin. Grabe, no? Hindi ka niya lang basta pinatawad, hindi ka lang niya basta nilinis, hindi ka lang niya basta binigyan ng karapatan na maging anak niya. Hindi lang ikaw merong karapatan na maging mamamayan ng langit. Hindi lang basta binigyan ka ng riches. Ito pang maganda. Ang Panginoon ay binigyan ka ng bagong katauhan. The moment na tinanggap mo si Kristo sa puso mo, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, kaya't kung sino ang nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating tong pagkatao, sa halip, ito ay napalitan na ng bago. So the moment na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, meron ka ng bagong pagkatao ngayon. Hindi na normal sa'yo ang paggawa ng kasalanan. Hindi na normal sa'yo ang mabuhay sa kamalian. Meron ka ng kapangyarihan para magtagumpay dito. Bakit, Pastor? Kasi nung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, ang Espiritu Santo ng Diyos, ang Diyos Espiritu Santo ay pumasok sa iyong puso, sa iyong buhay. At hindi mo lang siya ngayon basta kasama, nananahan ang Diyos sa buhay mo. At ang sabi ng Bible, isa sa mga famous verses na ginagamit ni Stephen Curry, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa panahon na to, bago na buhay mo. Ikaw na isang Kristiyano dahil tinanggap mo si Kristo. At lahat ng mga bagay na yun na pagbabago, mahiwaga ay nangyari lahat sa buhay mo. Kaya kaibigan, kapatid, ikaw ay mabuhay para sa Diyos at ikaw ay manatili sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. Ito na po ang end na ating message.